Matapos nang sabihin ni Zhao Shuai na nasa panganib ang ating bida, ay agad sinundo ni Commander Liu si Zhang upang makausap ni Zhao Shuai, kung saan ay agad nga din itong tinanong kung ano ang eksaktong nangyari. Pero dahil sa mabilis na paglipad ng sunduin siya, ay nasuka pa itong si Zhang bago makapagsalita si Zhao Shuai. Matapos nito, ay agad na sinabi ni Zhao Shuai ang mga nangyari nang magtungo sa Royal Capital ang ating bida, kaya naman masyado ang tuwa nila Heitan habang itong si Zhang naman, ay sinabi na mukhang nag-e-enjoy sa Royal Capital ang ating bida, sabay tanong kung paano nasabi ni Zhao Shuai na nasa panganib siya. At sinabi nga ni Zhao Shuai na ang isa sa mga tinanggal na kandidato ng ating bida ay si Duan Muyunai, ang anak ng Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi, na kasalukuyang nasa Royal Capital ngayon upang maghiganti umano sa ating bida. Sinabi nga din ni Zhao Shuai na kung hindi dahil sa Sword Pavilion, ay malamang umano sa namatay na si Lu Shu, pero hindi nga daw basta-basta papalagpasin ni Duan Mu Huangqi ang ginawa ng ating bida. Kaya naman agad na sinabi ni Heitan na lapastangan siya, habang si Zhang naman ay sinabi na lalong sumasama ang ugali ni Duan Mu Huangqi, sabay tanong kung paano nito nagawang manggulo sa Royal Capital, at kung pinabayaan lang ba siya ng bagong hari. Pero hindi naman na sinagot ni Zhao Shuai ang mga katanungan ni Zhang, sinabi nga din ito na nagtungo lang siya dito upang balitaan sila, at kung magtutungo nga daw sila ng Royal Capital o hindi ay wala na siyang pakialam, sabay lipad pabalik ng Royal Capital. Agad namang sinabi ni Zhang na hindi nila makakalimutan ang ginawa niyang ito para sa ating bida, pero mas mainam nga daw kung huwag nilang sasabihin kahit kanino na nagtungo siya dito o nakita siya ng mga ito. Kaya naman naisip ni Zhang na isang matapang na tao umano si Zhao Shuai, dahil nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay upang balitaan at tulungan sila. Kaya naman naisip din ni Zhang na nabihag na ng ating bida ang puso ng maraming tao. Agad namang nagparinig itong si Heitan at Squirrel, tinatanong nga ni Heitan kung ano na daw ang gagawin nila, lalo na pag hindi sila pinayagan ni Zhang na magtungo ng Royal Capital para sa kanilang kaligtasan, at sinabi naman kunwari ng Squirrel na siya na ang bahala, at palihim nga daw silang aalis. At bigla ngang tinanong ni Zhang kung bakit nakatunganga pa sila. Mag-impake na kayo at magtutungo tayo ng Royal Capital, wika nga nito, sabay sabi na kailangan pala nilang mag-iwan ng 100 katao, para patuloy na tumakbo ang kanilang negosyo dahil kung hindi ay mababaliw daw ang ating bida. Pero bago tayo umalis ay kailangan natin ng plano at palusot, wika ni Zhang, at mabilis namang nagtungo sa kanya itong si Heitan, at sinabi nga niya na madami umanong bandido na nagtatago malapit sa Royal Capital, kaya pwede nilang gawin na dahilan yun. Nagulat naman si Zhang sa mga sinabi ni Heitan, at hindi nga makapaniwala ito na isa daw palang henyo si Heitan, pero ang hindi niya alam ay plano yun ng Squirrel, na sinabing nag-aalala si Zhang kay Lu Shu, pero ayaw niya lang magpahalata. Ilang sandali pa ay tinanong ni Commander Liu kung sasama ba talaga sila Zhang, at kung hindi daw ba sila mahihirapan sa paglalakbay. Sinabi lang naman ni Zhang na hindi niya kailangang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko, wika pa nga ni Zhang. Isa pa umano ay siguradong magdudulot lang sila ng kaguluhan pag hindi siya sumama. At habang excited nga si Heitan sa pagpunta ng Royal Capital, ay bigla namang napatigil sa pagkanta ng Twinkle Twinkle ang ating bida, dahil bigla nga daw siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang puso, kaya napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari. Samantala 2 linggo naman na ang nakalipas matapos magtungo ng Royal Capital si Duan Mu Huangqi, pero naglipa na pa din ng mga scouts o spy sa kanyang bahay upang magmasid, pero wala nga daw ginagawang aksyon si Duan Mu at nanatili lang itong tahimik. At dahil nga dito ay tinawag ito ng ating bida bilang katahimikan bago ang unos, sabay utos kay Yi Chen na magpatuloy sa pagmamasid, isang delubyo ang paparating kaya kailangan nating maghanda, wika pa ng ating bida. Pero bigla namang sumulpot ang Chiksilog nilang katulong, at tinatanong nga nito kung pwede siyang sumama kay Papa Yi Chen umano. Pero sinabi naman ng ating bida na kayang-kaya na ni Yi Chen ang trabaho niya. Kaya naman naiyak na lang ito, habang tinatanong kung hindi ba siya pwedeng bigyan ng ibang trabaho, isa nga daw siyang stage 1 cultivator kaya bakit kailangan niyang maging katulong, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na huwag niyang kalimutan ang pagdidilig sa mga gulay. Bigla naman silang nakarinig ng tunog mula sa isang malaking kampana, kaya agad na binukas nila Shu ang bintana. Dito ay sinasabi ng mga tao na tumunog na ang kampana, at hudyat nga daw ito ng pagsisimula ng selection sa Sword Pavilion. Kasabay nga din ng pagtunog ng kampana, ang unti-unting pagkawala ng ulap o hamog na bumabalot sa Sword Pavilion, at buong lugar kung saan ito matatagpuan.
Agad namang tinignan ni Shu ang Sword Pavilion, dito ay sinabi ni Shu na kubo, puro kubo umano ang kanyang nakikita kahit pa hindi kalayuan sa Royal Capital ang Sword Pavilion, gayunpaman ay maganda umano ang lugar. Tama, yan ang tamang linya para i-describe ang Sword Pavilion, wika naman ng Chicxulub nilang katulong, pero sinabihan lang siya ng magkapatid na manahimik. Matapos nito ay iniisip ni Shu kung bakit ilog at kubo lang daw ang nakikita niya sa Sword Pavilion, hinahanap nga niya ang bundok at itaas ng bundok umano, at kung tama nga daw ang pagkakaalala niya, ay nagmula sa kalangitan ang mata na nakatingin sa kanya nung nakaraan. Bigla namang sinabi ni Commander Lee, na wala umanong nakakaalam kung saan nagmumula ang tubig sa ilog ng Sword Pavilion, pero ayon nga daw sa chismis ay hinati ng founder ang ilog ng mga bituin nung unang panahon. E di sana puro bituin ang nasa ilog, wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na mag-isip muna siya bago magsalita, at tinanong kung alam ba nito kung ano ang bituin. Dahil dito ay nagbigay na lang siya ng negative points at naiyak, nais lang naman daw niyang magbigay ng pagpapakilala sa Sword Pavilion. Tinanong naman ni Shu kung bakit patuloy nilang pinapatunog ang kampana, at sinabi nga ni Yi Chen na isa umano yung signal, upang tawagin at tipunin ang lahat ng kalahok sa selection, dahil magsisimula na ang unang round ng pagsusulit. Agad namang tinanong ni Shu kung ilan ang natitirang kalahok sa selection, at kung ilan ang pangkaraniwang kalahok kada taon. Dito ay sinabi ni Yi Chen na ang pangkaraniwang kalahok lang umano ay 1 dosina, pero ngayong taon nga daw ay medyo kakaiba, dahil 30 ang kalahok sa selection. Ilang sandali pa ay mayroon namang inaabot si Xiaoyu sa ating bida, sabay sabi na magtungo na siya ng Sword Pavilion ngayon at maghihintay na lang sila dito, kaya naman napapatanong si Shu kung ano daw ang binibigay niya. Sinabi nga ni Xiaoyu na ito umano ang debut ng ating bida, o unang araw na magtutungo siya ng Sword Pavilion, kaya naman kailangan niya daw magsuot ng magandang kasuotan para sa napaka-importanteng okasyon na ito. Naisip naman ni Shu na nangyari na daw ang ganito dati nung siya ay maging guro, kaya naman napapatanong na lang din siya kung talaga bang nag-e-enjoy ang kanyang kapatid na ayusan siya. Gayunpaman ay sinuot pa din naman niya ito. At agad nga din siyang nagpaalam, kung saan bago siya umalis ay sinabi nito na agad siyang tawagan, pag gumawa ng hakbang o anumang aksyon si Duan Mu Huangqi. Masaya naman ang ating bida habang patungo siya ng Sword Pavilion, at iniisip na niya na kailangan niyang makahanap ng paraan, upang makauwi ng Earth. At habang naglalakad naman siya palayo, ay nasabi na lang ni Yi Chen na ito umano ang unang hakbang ng hari sa kanyang pamumuno. At kahit anong hirap nga daw ang naghihintay sa kanila, ay mananatiling tapat at magsisilbi itong si Yi Chen para sa kanyang hari. Habang si Xiaoyu naman ay iniisip na napakagwapo umano ng ating bida sa kanyang kasuotan, sabay puri sa kanyang sarili at sinabi na magaling talaga siyang pumili, pero itong si Commander Lee ay naiiyak pa din habang tinatanong kung bakit kailangan niyang maging katulong, hindi ito patas, wika pa nga niya. Samantala sa Sword Pavilion naman ay makikita ang statwa ng dating hari at ng founder ng Sword Pavilion, kung saan ay madami ding tao ang naghihintay na makapasok. Kasama nga dito ang ating bida na nakuha pang magtakip ng muka, nakikipagsiksikan nga ito sa karamihan ng mga tao kaya naman wala siyang makita kundi puro ulo lang umano ng mga ito. Hanggang sa biglangang napa-atres ang mga nasa unahan, kaya naman lalong nagkagitgitan at natulak pa nga siya ng nasa unahan niya. Ilang sandali pa ay mayroon naman naglalakad patungo sa kanila, at ito nga ay walang iba kundi si Yu Wentao, na muli ay nais umanong sumali sa selection ng Sword Pavilion. Bigla namang may nagsalita at sinabi na magtungo sa unahan ang lahat ng kalahok na kandidato, at nagulat nga sila matapos makita si Guling Fei, ang isa sa mga maestro level ng Sword Pavilion. Habang sinasabi nga ng mga tao na magsisimula na talaga ang selection ng Sword Pavilion, ay iniisip naman ng ating bida kung pwede ba siyang magtungo sa unahan, habang ang mga kalahok naman ay nagtitipon-tipon nga sa unahan. Bigla nga ding tinanggal ng ating bida ang takip ng kanyang muka, at dito ay sumigaw ito at sinabi na magbigay sila ng daan, sabay nagpakilala bilang isa sa mga miyembro ng Sword Pavilion. Agad naman siyang nilapitan ni Guling Fei, pero pinagmasdan nga lang ni Shu ang mga melon niya, ang magical beast nito at nanatili nga silang tahimik. Hanggang sa biglang tanungin ni Guling Fei kung wala man lang daw bang sasabihin ng ating bida. Anong sasabihin ko, tanong naman ni Shu, andito na ang lahat, magsisimula na tayo, ganun ba, tanong pa niya, o kailangan daw ba niyang utusan munang sumayaw ang mga kandidato bilang intermission number nila. At naisip na nga lang ni Guling Fei na mukhang host daw yata ang tingin ng ating bida sa kanyang sarili,
sabay sabi na walang hiya at sunod-sunod na negative points nga ang kanilang binigay. Tama na yan, maghanda na ang lahat para sa seremonya ng pagpapala o blessing ceremony, wika naman ni Guling Fei. Pero humirit pa nga ito at hindi ba inutusan nga daw siya ni Guling Fei na magsalita. Agad namang lumuhad ang lahat, habang si Guling Fei naman ay tumalon sa kanilang harapan, at dito ay nagsimula nga ang seremonya ng pagpapala nila bilang hudyat ng pagsisimula ng selection. Kung saan ang lahat ng binigkas ni Guling Fei, ay inulit namang binigkas ng mga kalahok sa selection, at ng mga taong nandito ngayon sa Sword Pavilion. Maliban na lang sa ating bida, dahil iniisip nga nito na buhay pa umano ang founder ng Sword Pavilion, pero bakit daw kaya nila ito sinasamba? At bigla na nga na namang umiral ang kalokohan ng ating bida, sinigaw nga nito ang panalangin niyang magkaroon ng maayos na kalusugan at swertihin pa sana ang kanilang hari, dahilan upang muli siyang maka-earn ng negative points. Agad namang tinanong ng kanyang katabi kung ano daw ang sinasabi ng ating bida, pero tinanong lang naman ni Shu kung ano ang mali sa kanyang mga sinabi. Nagmula nga daw sa kaibuturan ng kanyang puso ang mga binigkas niya, higit sa lahat ay hindi daw sila katulad ng ating bida, na kapag nagdasal ay lagi at panay lang ang hingi ng blessing o pagpapala sa Diyos. At naisip nga din nila na tila umano tama at may punto naman ang ating bida, kaya naman muli silang nag-alay ng negative points sa kanya. Pero dahil sa naiinis na nga itong si Guling Fei, ay sinabi nito na hindi kailangan ng ating bida dito, sabay utos na humanap muna siya ng lugar upang makapagpahinga siya. Pero bigla naman itong sinabi na nais niyang sumali sa selection, para naman daw magkaroon ng hustisya at maging patas para sa lahat ang kompetisyon. Pero bigla itong nagulat nang biglang absorbahin o baguhin ni Guling Fei ang anyo ng kanyang magical beast. Naging espada nga ang magical beast nito, at nakuha pa nga itong hangaan ng ating bida, kung saan ay sinabi niya na ngayon lang siya nakakita ng magical creature umano, na pwedeng magbago ng anyo at maging espada. Pero tinanong lang naman ng nagagalit na si Guling Fei kung aalis ba siya o hindi, at sinabi nga ng ating bida na bigla siyang nakaramdam ng pagod matapos makita ang sandata nito, kaya naman maglalakad-lakad daw muna siya, kasabay ng kanyang pagpapaalam, pero kung kailangan nga daw siya ni Guling Fei ay one call away lang naman siya. Mabilis nga ding tumakbo ang ating bida patungo sa Sword Pavilion, at dito ay sinabi ni Guling Fei na wala silang nakita. At dahil nga sa takot ay sinabi na lang nilang wala silang nakita o hindi nila nakita ang nangyari, habang iniisip na kakaiba talaga ang selection ngayong taon. Ilang sandali pa sa loob ng Sword Pavilion ay agad na inalis ng ating bida ang balabal niya, habang iniisip na tila special umano ang mga kubo dito sa Sword Pavilion, sabay tanong kung saan kaya matatagpuan ang mga libro nila dito. At bigla nga siyang natisod patungo sa isang lugar, kung saan ay nakuha pang murahin ng ating bida ang bato, na hindi man lang umano natinag sa Stage 1 Cultivator. Pero bigla nga din siyang magulat nang makita niya sa kanyang harapan ang library o bahay aklatan ng Sword Pavilion, kaya naman agad niyang binuksan ang pintuan nito. Habang nasa loob nga si Shu ay masyado ang tuwa ng ating bida, dahil sa wakas umano ay nahanap na din niya ang library, at sa pagkakaalam nga daw niya ay dito tinatago ang mga kopya ng libro sa palasyo ng hari, kaya naman malapit na daw niyang mahanap ang paraan para makabalik ng Earth. Pero bigla itong nagtaka dahil wala nga daw tao dito, kung tama nga daw siya ay dapat mayroong isang master cultivator na nagbabantay dito, kaya napapatanong na lang din siya kung hindi ba dapat ay importanteng lugar ang library ng Sword Pavilion. Agad nga din itong hinanap kung nasaan umano ang mga guards, pero kahit saan nga siya tumingin ay wala naman siyang makita, pero dahil nga daw sa wala namang tao ay iimbitahan na lang niya ang kanyang sarili para pumasok. Matapos naman niyang magsarado ng pintuan, ay agad na lumabas ang misteryosong tao na ito, at unti-unti nga niyang inalis o tinanggal ang ginawa o nilagay niyang bato, na maging Stage 1 ay hindi ito matinag. Ilang sandali pa sa loob ng library ay kinuha ni Shu ang libro ng tula, at dito ay nais niya umanong malaman kung anong kopya ng libro mula sa palasyo ang nandito. Pero bigla nga itong natahimik, nang makita ang isang tula at nakasulat sa baba ang tunay na may akda nito mula sa Earth, hanggang sa agad niyang binalik ang libro. Agad nga din itong napapatanong, dahil ang alam nga daw niya ay mga gawa ng hari ang nandito sa library ng Sword Pavilion, pero bakit daw iba ang nakita niya at tula ni Libay ang nandito? Hanggang sa mayroon itong naalala at muling binanggit ang pangalang Libay, kaya naman muli niyang binuklat at tinignan ang laman ng libro, hanggang sa masabi na lang niya na malamang sa ang founder ng Sword Pavilion ang nagsulat o note ng lahat ng ito. Agad nga niyang tinawagan si Xiao Yu,
At dito ay sinabi ng ating bida na malamang umano sa nagmula ng Earth ang founder ng Sword Pavilion, pinakita nga din niya ang mga notes na ginawa ng founder, at sinabi na siguradong maiskandalo umano ang dating hari pag nalaman ito ng publiko. Pero tinanong lang naman ni Xiaoyu kung nakahanap na ba siya ng paraan para makabalik sila ng Earth, mukhang puro chismis lang daw ang hinahanap at pinag-uubusan ng oras ng ating bida. Pero bigla nitong narinig si Guling Fei na sumisigaw, tinatanong nga ni Guling Fei kung anong mali sa kanila, at kung paano umanong hindi nila nasundan ang ating bida kahit pa nandito lang siya sa Sword Pavilion. Sinabi nga din ni Guling Fei na pag nawala umano ang ating bida, ay siguradong makakatanggap sila ng parusa, hanggang sa bigla itong napalingon, at nakita nga niya ang ating bida kung saan ay nagkatitigan pa sila. Ilang sandali pa ay sinabi naman ni Shu na andito lang siya sa loob maghapon at nagbabasa ng libro, pero nagagalit naman itong tinanong kung paano nakapasok sa library ang ating bida, at kung sino umano ang nagbigay ng pahintulot sa kanya. Pero muli ay sinabi lang naman ni Shu na nagbabasa lang siya, sabay tanong kung bakit ito nagagalit, sinabi nga din ni Shu na dapat umano ay naglagay sila ng bantay dito, kung ayaw siyang papasukin sa loob. Nagdilim na nga lang sa galit ang mukha nitong si Guling Fei sa mga sinabi ng ating bida, habang ang iba namang disipulo ng Sword Pavilion ay nagtakbuhan na lang ng dahil sa takot. Ilang sandali pa ay sinubukan nitong lapitan ng ating bida, pero biglang na-activate ang isang formation o barrier sa library. Hindi nga sila makapaniwala dito, lalo na ang ating bida na napapamura na lang sa kanyang sarili, hindi nga niya lubos akalain na mayroong sword formation na bumabalot sa library, at dahil dito ay hindi na umano siya magtataka kung bakit walang nagbabantay dito, dahil ang sword formation na ito ay hindi mapapasok at matatakasan ng mga pangkaraniwang tao at cultivators. Dito ay sinabi naman ni Guling Fei na wala umanong nakakapasok o lapit sa library, magmula nang umalis ang kanilang master o founder ng Sword Pavilion, sabay tanong kung paano siya nakalapit at nakapasok sa library. Pero tinalikuran lang naman siya ni Shu, habang tinatanong kung paano nga ba siya nakapasok dito, habang itong si Guling Fei naman ay walang magawa kundi magalit at sumigaw, kung saan ay sinasabi na lang niyang lapastangan ang ating bida, at inuutusan na lumabas. At umiral na nga na naman ang katapangan nito ng dahil sa sword formation, kung saan ay hinahamon at inaanyayahan niya si Guling Fei upang pumasok dito, at kalad ka rin siya palabas ng library. Pero dahil nga sa hindi naman ito makalagpas sa formation, ay wala siyang magawa kundi pagbantaan ang ating bida, at sabihin na titignan na lang niya kung hanggang kailan siya makakasurvive sa loob ng formation, dahil wala nga daw siyang pagkain at inumin. Pero agad namang nilabas ni Shu ang coke, at dito ay sinabi niya kay Xiaoyu na mukhang hindi muna siya makakabalik, hanggat hindi niya nalalaman ang lahat ng sekreto na andito sa library ng Sword Pavilion. Ilang sandali pa matapos niyang maubos ang coke, ay agad siyang nagsimula sa pagbabasa at pag-alam ng mga sekreto na nakatago dito, pero pare-parehas nga ang kanyang nakikita, at puro nga daw itutula na kinopya ng hari mula sa Earth. Ilang sandali pa ay napapatanong na sa kanyang sarili ang ating bida, kung ang sword formation daw ba na ito ay nilagay dito upang itago ang mga tula at plagiarism na ginawa ng dating hari. Gayunpaman ay hindi nga daw siya naniniwala na para lang talaga sa mga kinopyang tula ng hari ang lugar na ito, malamang sa mayroon pang ibang sekreto o mechanics dito wika ng ating bida. Sabay tanong kung saan kaya niya makikita yun dahil puro pangkaraniwang mga decorations lang daw ang nandito. Hanggang sa bigla niyang nakita ang isang libro sa paanan ng isa sa mga cabinet. Habang itong si Guling Fei naman, ay iniisip na malamang umano sa tinitignan na ni Lucio ang lahat ng sulok ng library, pero kung hindi nga daw niya matatagpuan ang pinakasusi sa lahat, ay puro pangkaraniwang collections lang ang makikita niya. Iniisip nga din niya na ang mekanismo umano sa loob ng library ay ginawa ng kanilang founder, kaya naman hindi ito basta-basta mahahanap at matutuklasan ng ating bida, pero akala lang pala niya yun dahil nagkaroon nga ng pagdagandong sa library. Kaya naman masyado ang gulat nito at agad ding nagdilim ang kanyang muka, kung saan ay tila slow motion pa ang kanyang paglingon. Hindi nga siya makapaniwala at napapatanong na lang sa kung paano yun nangyari. Napapatanong na nga lang din siya sa kung anong klase umano ng tao ang ating bida, upang matuklasan ang sekreto ng library nila ng ganun kabilis. Hanggang sa maisip niya na mayroong hindi mabilang na libro ang nakatago o nakalagay sa space na yun, at karamihan nga daw sa mga libro doon ay naglalaman ng sekreto patungkol sa universe, kaya naman agad niyang pinagpalit ng anyo ang kanyang espada, at sinabi na kailangan niyang tanungin ang misteryosong lalaki sa kung ano na ang dapat nilang gawin, at kung ano ang gagawin nila sa ating bida, bago pa niya malaman ang lahat.